Makasaysayang taon para sa DXN Cotabato ang 2004 sapagkat ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong misyon. Kalagitnaan ng taong 2004 nang muling magkita ang matalik na magkaibigang sina Ginoong Frederick Castro, isang kilalang negosyante, at Stack Savillano sa Davao City. Si Ginoong Castro noon ay kasalukuyang iniinda at nilalabanan ang malalang sakit na arthritis. Sa kanilang pag-uusap ay naibahagi ni Ginoong Stacks ang kagandahan at kakayahan ng Ganoderma para sa kalusugan ng tao. Naikwento niya kung paano makakatulong ang Ganoderma sa kanyang kalagayan. Sa pagkakataon yon ay nagpakita ng interes si Ginoong Castro at sinimulang gamitin ang mga produkto ng DXN, lalo na ang RGGL na siyang purong Ganoderma. Dahil sa tibay ng paniniwala at pag-asam ng kagalingan ay napatunayan ni Ginoong Castro ang bisa ng Ganoderma. Dala ng kagalakan sa kanyang mabuting karanasan ay di niya maiwasang ikwento ito sa kanyang mga kaibigan. Ibinahagi niya ang mga detalye ng bawat karanasan niya sa produkto at dahil likas na negosyante, di rin siya nag-alinlangan sa oportunidad ng DXN sa aspetong pinansyal. Kabilang sa mahalagang tao na kanyang napagkwentuhan ay ang kanyang bayaw na si Ginoong Johnny Santos. Naunawaan nilang pareho na malaki ang maitutulong ng oportunidad na ito sa kanilang mga kakilala at sa sambayanan ng Cotabato. Tahangaring makatulong at mapalaganap ang DXN sa Cotabato, naging instrumento si Johnny Santos sa pagdating ng DXN sa lungsod. Naging matunog ang pangalan ng DXN sa buong Cotabato at naging sentro di lamang ng pangangailangang pangkalusugan, ngunit maging ng bagong pag-asa para sa lahat. Mamayagpag ng DXN Cotabato ay naging kaagapay ni Ginoong Castro sina Ginoong Stacks at Ginoong Oster Santo Tomas. Naging daan sila sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at mga estratehiya upang higit na lumago ang DXN Cotabato. Sa patuloy na paglawak ng DXN ay dumami ang mahuhusay na leader na napabilang dito. Kasama sa may di matatawarang kontribusyon si Ginoong Vicente Hablero. Ang leader na ito ang nagsilbing tagagabay lalo na sa mga nagsisimula pa lamang. Lalong tumibay ang DXN sa pagdami ng mahuhusay na leader. Kasama dito si Ginang Khadija Bing Noor, dating nurse sa Qatar, at ang kauna-unahang babaeng Bangsamoro na tumalima at nanindigan sa DXN Cotabato. Kasama rin si Sergeant Hamid Balimbingan, pulis na kilala sa kanyang halal advocacy, at Engineer Antal Alfonso na kilala sa kanyang kahusayan at diplomatikong pamamaraan. Sa kasaysayan ng kanilang sama-samang pagkilos ay lalong tumibay at lumawak ang DXN Cotabato. Sama-samang pagkilos na ito ay nagbunga ng di matatawarang karangalan dahil minsan sa buhay ng DXN Cotabato ay nanguna ito sa buong bansa. DXN Cotabato number 1. Ang sarap namnamin ng katagang ito. Ngunit katulad ng ibang mga bagay, ang DXN Cotabato sa kabila ng kasikatan at pamamayagpag ay dumaan rin sa matinding pagsubok. Kabilang sa mga ito ay ang usaping pangkaligtasan ng ating lugar o ang ating peace and order, kalagayan ng ating panahon, ang ating natural calamities at ang matinding krisis. Sa kabila ng kaliwat kanan na sakuna at karahasan sa lugar, ay nanatiling matatag at lumalaban ang DXN Cotabato. Sa halip na mawala ng pag-asa ay lalong inintingan ng DXN Cotabato ang misyong lumago ang kalusugan at pinansyal na kalagayan ng bawat miyembro nito. Kaya mula sa DXN Cotabato Center ay naging DXN Cotabato Branch ito noong taong 2015. Sabay ng pagbabagong ito sa pamamahala ay ang lalong pagbibigay ng DXN Cotabato Branch ng mabuting serbisyo. At sa loob ng mahigit na isang dekadang pagsiserbisyo ay nalipat tayo ng mga lokasyon.
Mula sa Hotel Castro ay nanipat tayo sa Notre Dame Avenue at sa Sinsuat Avenue. At ngayong Enero 18, 2025, para sa mas madali, mas bago, mas malawak at komportableng lokasyon ay opisyal na lumipat tayo sa sentro ng lungsod. Sa ating bagong tahanan ay inaasahan ang mas matibay na DXN Cotabato branch kasama ang inspirasyon at misyon ng mga sinaunang leaders at buong pwersa na nagsisipagsibol na mga leaders. Ang kwento ng DXN Cotabato ay hindi magtatapos sa paggunita ng nakaraang kaganapan, ngunit ito ay mananatiling bukas na pahina para sa lahat na magiging bahagi ng pamilya ng DXN Cotabato.